Dahil sa sobrang hirap ng buhay, ay napilitan ng batang manguha ng pagkain sa sementeryo tuwing araw ng patay. Pero paano kung mahuli siya ng isang babae pero sa pinagtataka nga nito ay bakit kamukha ang bata ng namatay niyang anak? Simulan natin ang kwento. Bago magbukang liwayway, masayang gumayak nga ang mag-asawang sina Mia at Carlo patungo sa resort sa Batangas na pag-aari nila. Kasama nila ang kanilang 4 na taong gulang na anak. "Mami, antok ako!" Nakasimangot na wika nga ng bata, sabay hilig nga sa dibdib ng ina. "O sige baby, take a nap na." Sagot naman ni Mia sa kamarang tinampik nga ang hita nito. Nang tumingin siya sa asawang si Carlo na siyang nagmamaneho ng sasakyan, nakita niya ang matamis nitong ngiti habang nakatingin sa kanila sa salamin. "Anong nginingiti mo dyan?" Tanong nga ni Mia sa malambing na boses. "Natutuwa lang ako. Ang sarap niyong pagmasdan mag-ina." Saad nga ni Carlo. "Ikaw talaga. Mag-focus ka na sa pagmamaneho ah. Baka maaksidente tayo." "Oo naman. Mag-iingat ako. Alam mo namang kayo ng anak natin ng buhay ko." Sagot ni Carlo kasabay ng paglamlam nga ng mga mata nito. Napangiti naman si Mia at hindi maiwasang kiligin. Noon pa man ni minsan, hindi niya pinagdudahan ang pagmamahal ng kanyang asawa sa kanilang mag-ina. Isa lang siyang katulong ng mga to pero minahal siya at pinakasalan kahit tutol sa kanilang pamilya ni Carlo. "Alam ko naman yun. Noong pinakasalan mo ako, pinatunayan mo na yan sa akin." Nakangiting sagot ni Mia. "At hindi ako magsasawang mahalin kayo araw-araw." Saad naman ni Carlo. "Mahal na mahal ka rin namin." Buong pagmamahal na sagot ni Mia. Nagpatuloy sa pagmamaneho nga si Carlo, habang si Mia hindi napigilang makaramdam ng antok dahil kulang siya sa tulog kagabi dahil sa paghahanda ng kanilang mga dadalhin para sa kanilang bakasyon. Sa kalagitnaan ng daan, nakasalubong nga nila Carlo ang isang rumaragasang 10-wheeler truck. Nakita niyang tinutumbok ang kanilang direksyon. Bigla namang nagising si Mia at nakita niya ang pangyayari. "Carlo, babanggain niya tayo!" Natatakot na bulalas niya. At bago pa makaiwas, isang nakakapangilabot nga na tunog ang pumailan lang sa paligid. Kahit nahihilo, sinikap ni Mia protektahan ang anak. Hindi niya magawa ang lumabas dahil naipit ang kanyang paa. Pero sinikap niyang buksan ang pinto at pilit pinalabas ang anak. "Anak, babe ka lang dyan ha. Maghintay ka." Umiiyak nga na wika ni Mia. Tahimik namang tumango ang paslit habang inosenteng nakatingin sa ina. Pero maya-maya biglang nataranta si Mia nang maamoy ang gas ng sasakyan na tumatagas sa tangke nito. "Anak, sige na. Lumayo ka na, baka sumabog pang sasakyan." Nag-hysterical na nga lamang na utos ni Mia sa paslit. Habang umiiyak, walang nagawa si Mia kundi sundan ang tingin ng bata na walang kamalay-malay sa mangyayari nga sa kanila. Kahit paano nakahinga si Mia ng maluwag nang makita niyang nakalayo na nga ang anak niya. Bago tuluyang nawala ng ulirat, narinig pa nga ni Mia ang pagdating ng saklolo. Makalipas ang 1 linggo, nagising si Mia sa kulay puting silid at amoy gamot. "Mia anak, mabuti naman at gising ka na." Naluluha pa nga sa tuwang bulalas ng kanyang inang si Flora. "Nay, si Carlo po, nasan po siya?" Nag-aalalang bulalas ni Mia nang maalala ang aksidenteng kinasangkutan ng kanyang pamilya. "Anak, nagpapagaling na siya. Nasa recovery room na siya. Pero hindi pa rin pwedeng lumabas dahil marami siyang sugat." Biglang sumakit ang ulo ni Mia, kasabay ng paglitaw ng alaala ng kanyang anak. "Si Charlie, nakita na po ba siya?" "Anak." Tanging nausal ng ginang, kasabay ng mga luhang naglandas sa magkabilangan nitong pisngi. "Nay, nasaan ang anak ko?" Pag-uulit nga na tanong ni Mia. "Anak, wala na siya." Nahihirapang bigkas nga ng ginang. "Nay, hindi.
Hindi totoo yan. Paano nangyari yun? Pinoprotektahan ko siya. Pinalabas ko siya sa kotse bago pa ito sumabog. Umiiyak na sagot nga ni Mia. At kahit masakit sa ulo, sinikap niyang alalahanin ng lahat. Anak, inilibing na namin ang kanyang mga labi. Umiiyak na sagot nga ng ginang. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Buhay po ang anak ko. Buhay po si Charlie, Nay. Umiiyak na nga rin na palahaw ni Mia. Anak ko. Panaghoy nga ng ginang. Habang mahigpit na yakap nga si Mia na patuloy sa pagwawala. Nang hindi maawat, ng kanyang ina si Mia napilitan na nga itong tawagin ng doktor na agad namang dumating. Isang inject lang sa braso ng babae ay agad na itong nakatulog. Dok, ang sabi ng anak ko, bago pa dumating ang mga rescuer, pinalabas niya ang apo ko sa kotse. Wika ni Flora habang naaawang pinapanood ang anak na ngayon ay payapa nang natutulog. Mrs., maaaring yun ang nasa isip ng anak niyo. Pero bago pa man po masinog ang sasakyan, iyon na po yung aktual na naganap dahil nga may bangkay ng bata na nakuha ang mga pulis sa sasakyan at yun po ang batang inilibing ninyo. Sagot nga ng doktor. Pero hindi pa man natatapos ang sasabihin ni Flora. Mrs., na-trauma po ang anak niyo at bilang ina, hindi madaling tanggapin na wala na ang kanyang anak. Kaya malaki po talaga ang posibilidad na nagkaroon siya ng creation sa kanyang pag-iisip ng ganung senaryo kahit wala naman dahil ayaw niyang tanggapin na wala ng kanyang anak. At mas makabubuti po ang magpakonsulta sa psychiatrist pag gumaling na po ang mga sugat niya. Paliwanag nga ng doktor. Makalipas nga ang ilang araw, tuluyan nang gumaling si Mia pero lagi pa rin siyang tulala at hindi makausap ng maayos. Habang si Carla naman ay naging mainitin nga ang ulo. Ang dating makulay nilang pagsasama ay naging madilim nga at tila nabalutan ng yelo. Carlo, paano kung totoong buhay pa ang anak ko? Isang araw ay wika nga ni Mia. Tumigil ka na, Mia. Patay na ang anak natin. Walang gatol-gatol nga na saad ng lalaki. Bakit ka ba ganyan? Bakit ayaw mong maniwala na buhay pa siya? Carlo, ako mismong nagpalabas sa kanya sa sasakyan. Naiiyak na sagot ni Mia. Dahil baliw ka na. Nababaliw ka na. Sige nga, kung totoong buhay pa ang anak natin, sino ang batang nakuha ng mga pulis sa loob ng sasakyan? Galit at pasigaw pa nga na tanong ni Carlo. Hindi ko alam, pero sigurado ako na nararamdaman ko na buhay pa ang anak ko. Lumuluhang sagot ni Mia. See? Alam mo, natama sila, Mommy. Dapat magpa-psychiatrist ka na bago ka pa lumala. Malamig na turan pa nga ni Carlo. Hindi ako baliw, Carlo. At patutunhayan ko sa'yo na totoong mga sinasabi ko. Sige, hanapin mo siya. Halugugin mo ang buong Pilipinas at hanapin mo ang anak na sinasabi mo isa ka ng baliw. Sigaw pa nga ni Carlo at hindi nakatiis si Mia. Kinuha niya ang throw pillow at sunod-sunod na binato sa asawa na parang napaka-insensitive naman. Walang yaka? Ako pa talagang baliw? Ako na walang araw na hindi niisip na sana buhay pa ang anak ko. Bakit? Sa tingin mo ba, hindi ko siya naiisip? Sa tingin mo ba hindi ko pinagsisisihan na pinagbigyan kita sa kapritsyo mo? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nangyari lahat ng to. Kung hindi ka lang humingi ng bakasyon at nanatili na lang tayo sa bahay, hindi sana tayo na-aksidente. Galit na saad nga ni Carlo at tuluyan na ring naiyak. So ako pa talagang sinisisi mo? Akong sinisisi mo sa pagkamatay ng anak ko, ganun ba? Bakit? Sa tingin mo ba ginusto ko to? Na halos pati buhay ko mawala na din at nawala pang anak ko. Umiiyak na sigaw ni Mia. Tama na. Ang gusto ko lang maging matatag ka. Tanggapin na natin ang nangyari at saka mag-move on na. Dahil kahit ano pang sabihin at gawin natin, wala na siya. Wala nang anak ko. Galit na sagot nga ni Carlo bago nagdadabog na umalis at lumabas ng bahay. Naiwan namang umiyak si Mia simula nang gumaling si Carlo. Araw-araw na nga itong umalis na hindi na nga niya nararanasan ang damayan nito. Madalas pa rin ito sa kumpanya at doon nga sinusubsob ang sarili sa trabaho. Sa gabi naman
Naglalagi ito sa bar para magpakalasing. "Ma'am, tubig po. Uminom po muna kayo." Naaawang wika nga ng kasambahay bago inabot nga kay Mia ang isang basong tubig. "Salamat." "Nora, naniniwala ka rin ba na patay ng anak ko?" Matapos uminom ay tanong nga ni Mia sa babae na siyang nag-alaga noon sa kanyang anak. Agad namang naglandas nga ang mga luha nito at umiiyak na yumakap sa kanya. "Ma'am, alam ko po na masakit po sa inyong nangyari pero kailangan na po nating tanggapin na wala na po si Charlie." Pumipiyok nga na sagot ng babae. Umiling naman si Mia. "Pero hindi eh. Ramdam kong buhay pa ang anak ko at hindi totoo ang lumabas na investigasyon. Nora, tandang-tanda ko talaga na pinalabas ko sa sasakyan ng anak ko bago pa dumating ang mga rescuer, nakalayo na siya." Git pa nga ni Mia. Pero ma'am, wala na pong naniniwala sa inyo dahil may bangkay po ng bata na nakita po sa loob mismo ng sasakyan. Kaya nga po, lahat sila gustong magpatingin ka sa psychiatrist eh." "Hindi ko nga alam kung paano nangyari yun eh. Imposibleng si Charlie ang batang yun dahil yakap-yakap ko siya buong biyahe." Humahagulgol na paliwanag nga ni Mia. Sa kalaliman nga ng gabi, nagising si Mia dahil sa ingay na nagmumula sa silid ng kanyang anak. Bumangon siya at nagmamadaling nagtungo doon. "Bakit ikaw pa, anak? Bakit ikaw pa? Ang bata-bata mo pa. Bakit hindi na lang ako? Mas kailangan ka ng mama mo. Kailangan ka niya, bakit ikaw pa?" Umiiyak na panaghoy nga ni Carlo habang yakap nga ang paboritong laruan ng anak. Natigilan sa paghakbang si Mia sa kanyang nasaksihan. Yung akala niyang walang pakialam na asawa niya heto at nagdadalamhati din pala ng sobra-sobra. Lumapit siya dito saka nangihinang umupo nga sa tabi nito. "Carlo." Mahinang tawag nga ni Mia sa lalaki. Nagangat naman ito ng mukha at tumingin sa kanya. "Bakit ang anak pa natin? Marami tayong pangarap para sa kanya. Bakit siya pa? Bakit hindi nila ako?" Umiiyak at miserableng wika nga ni Carlo. "Carlo, huwag kang magsalita ng ganyan. Sigurado kung hindi siya natutuwa na makita tayong ganito." Saad naman ni Mia. "Mas lalo lang ako nasasaktan sa pagkawala niya. Dahil nakikita ko, kung hindi mo yun matatanggap, siguro mas kakayanin mo kung ako nawala at hindi ang anak natin. Carlo, pareho ko kayong mahal. At ayokong isa man sa inyo ay mawala dahil hindi ko kaya." Umiyak na sagot nga ni Mia. Dumaan ang ilang segundong wala nga siyang nakuhang sagot sa asawa. Hanggang napansin niyang nakatulog na pala ito dala ng kalasingan. Tinawag niya ang mga kasambahay at nagpatulong nga sa mga ito na malipat nga sa kanilang silid ang lalaki. Kinabukasan balik ulit sa pagiging malamig sa isa't isang mag-asawa na parang walang nangyari ng gabing yun. Hindi sila nag-uusap kahit magkasabay na kumakain sa hapag. "Alis na ako." Matapos kumain ay paalam nga ni Carlo. "Mag-ingat ka." Malamig na sagot naman ni Mia, walang lambing, at hindi kakikitaan nga ng pagmamahal. Si Carlo naman ay tahimik nang lumabas ng bahay. Nang nakalis ng ang asawa, inabala nga ni Mia ang sarili sa pagbabasa ng libro. Makalipas ang 2 oras, dumating ang kanyang ina. "Anak, kamusta ka na?" Bakas ang pag-aalala na tanong nga nito. "Ayos lang po ko, Nay." Saad ni Mia. "Anak, na mamayat ka. Kumakain ka pa ba ng maayos? Siya nga pala, may dala akong paborito mong palabo, kumain ka na muna." "Busog pa po ko." Malamig na saad ni Mia ulit. "Pero anak, ang liit-liit mo na. Baka magkasakit ka niyan. Nangangayayat ka ng sobra." "Hindi po ako nagugutom. Katatapos ko lang pong kumain." "O siya, sige. Gusto mo bang lumabas? Dalawin natin ang puntod ng apo ko." Yakag nga ni Flora sa anak. Biglang nagliwanag naman ang mukha ni Mia sa narinig. Simula nang lumabas siya sa ospital, maski isang beses, hindi niya pa nga yun nadalaw.
bukod sa hindi niya alam kung saan ito inilibing, hindi rin siya pinapayagan ni Carlo dahil may sinunod nga itong pamahiin hanggang napagod na nga lamang siyang magpaalam. Pwede na po ba? Excited na tanong nga ni Mia. Oo naman, magdadalawang buwan na rin naman siyang nakahimlay doon eh. Kung ganun po, Nay, magbibihis lang po ako, hintayin niyo na lang po ako. Mabilis lang po ako. Parang batang excited na paalam nga ni Mia, saka tumakbo sa kanyang silid. Tara na po. Pagkatapos magbihis, ay aya nga niya sa ina at nauna nang lumabas. Sumakay sila sa taxi at nagpahatid nga sa sementeryo. Itong himlayan niya, anak. Naiiyak na saad nga ng ginang bago tinuro ang isang museo kung saan naroon ang puntod ni Charlie at sa lapida nga nakaukit ang pangalan nito. Hindi nagsalita si Mia. Napaluhod na nga lamang siya sa harap ng puntod at hindi napigilang umiyak. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa gumaan ang kanyang kalooban. Pagkatapos ay nag-alay silang mag-ina ng dasal para dito. Anak, madilim na ang paligid. Umuwi na tayo, baka hinahanap ka na ng asawa mo. Sandali lang po, Nay. Gusto ko pa po dito eh. Pero anak, madilim na. Hindi natin kabisadong lugar na to. Pamimilit pa nga ng ginang pero kahit anong sabihin ito, hindi natinag si Mia. Hanggang hindi nga niya namalayan ng oras. 7:00 na pala ng gabi. Magkasamang umuwi sa kanilang bahay si Flora at Mia. Hindi na nagulat ang babae nang makitang naroon na ang lalaki pero hindi niya inaasahan na hindi ito lasing ngayon pero halatang mainit pa din ang ulo. Saan ka galing? Salubong nga ni Carlo sa asawa. Hindi sumagot si Mia at nilampasan lang ang lalaki. Carlo anak, bumisita kami sa puntod ng apo ko. Si Flora na nga lamang sumagot. Nay, sabi ko naman sa inyo na makakabuti kay Mia kung hindi na muna siya pupunta doon. Nagtitimbi ng galit nga na saad ni Carlo. Anak niyo ang nawala sa inyo ni Mia at hindi yun madali para sa anak ko. Kaya sakaling mabilis siyang makarecover kung binibisita niya ang puntod ng anak ninyo. Paliwanag naman ng ginang. Pero Nay, hindi nga po ganun yun. May depression si Mia at hindi makabubuti sa kanyang ginawa niyo. Bakit ka ba nangingialam? Anak ko ang dinalaw ko sa sementeryo, anong masama dun ha? Eh ikaw nga na ama niya, kahit isang beses man lang, dinalaw mo ba siya? Saad nga ni Mia kay Carlo. Mia, busy akong tao. Oo nga pala. Sobrang busy mong tao kaya nga lagi kang walang oras sa anak natin nung nabubuhay pa siya, hindi ba? Nanunuyang wika ni Mia. Napailing na nga lamang si Carlo. Huwag mong ibalik ang nakaraan, ginagawa kong lahat para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Kayong dalawa. Magandang kinabukasan? Ngayong wala na ang anak ko, para saan pa ang lahat ng yan? Sa tingin mo ba? Nararamdaman pa ba niya na mahal siya ng tatay niya? Makakalaro ka pa ba niya? Umiiyak na sama ng loob nga na tanong ni Mia. Mia, heto ka na naman. Palagi mong binabalik ang mga bagay na matagal nang tapos. Sa tingin mo ba? Uunahin ko ang trabaho ko at ang kumpanya para sa pera kung alam kong mawawala ang anak ko? Kung nalaman ko, Mia, kung sana alam kong maaga siyang kukunin sa atin, hindi sana ako nagtrabaho. Sana ay ginugol ko na lang lahat ng oras sa kanya. At atensyon ko. Sana hindi ako umalis sa tabi niya at sana hindi na rin kita pinagbigyan pa sa bakasyon na gusto mo. Baka sakaling hindi nangyaring lahat ng to. Lumuluhang sagot nga ni Carlo. Wala namang nagawa si Mia kundi umiyak na nga lamang. Minsan, tinatanong din niya ang kanyang sarili kung kasalanan ba niya talaga ang mga nangyari. Dahil kung hindi niya ginusto na magbakasyon sila, hindi sana nangyari lahat ng yun. Hindi sana sila na aksidente. Maging ang ina ni Mia at ang mga kasambahay ay napaiyak na nga lamang din sa nakikitang sitwasyon ngayon ng mag-asawang dati punong-puno ng pag-ibig sa isa't isa. Tama na yan mga anak, huwag na kayong mag-away pa. Sa mga ganitong sitwasyon kayong dalawa ang dapat magkaramay at inuunawa niyo ang isa't isa. Pangaral nga ni Flora sa mga ito, yung anak niyo ang kausapin niyo, Nay. Nahihirapan at napapagod na rin ako sa sitwasyong to.
Sagot ni Carlo bago lumabas nga ng bahay. Yan, diyan ka naman magaling 'di ba? Sa halip na magpakumbaba ka at ayusin ang pagsasama natin, palagi kang umaalis, palagi kang naglalasing. Pahabol na sigaw nga ni Mia sa asawa at hindi naman nilingon ni Carlo. Anak, tama na. Baka tama nga si Carlo. Sikapin mong maka-move on muna bago pa tuluyang mawala ang pagmamahal ng asawa mo sa'yo. Payo pa nga ni Flora sa anak at tahimik lang si Mia at hindi binigyang pansin ng ina na parang hindi rin siya naiintindihan. Matapos tiyakin nakakain at nakatulog na ang anak, umalis na rin si Flora. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Mia at sa unang pagkakataon, gumising siya na may maluwag na kalooban. Dahil napasarap ang kanyang tulog, kaya hindi na niya namalayan kung umuwi ba ang asawa. Lumipas ang mga araw at linggo hanggang naging buwan, ang dating malamig na pagsasama ng dalawa ay tuluyan ng nawalan ng direksyon, wala nang pakialam si Mia at hindi na rin nagtatanong kung bakit hindi na umuwi si Carlo. Habang siya naman ay araw-araw pumupunta sa puntod ng kanyang anak dala ang mga paborito nitong kwentong pambata para basahan ito ng kwento. Nagdadala na rin siya ng pagkain at inumin para hindi siya magutom. Ang museo ng kanyang anak ang naging pahingahan niya araw-araw. Doon siya tumatambay maghapon, tahimik, at sa tuwing naroon siya, doon niya nararamdaman na magaan ang kanyang pakiramdam. Hanggang isang gabi, pag-uwi niya, nasa bahay si Carlo at maghihintay sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Palamig ang boses nga na tanong nito. Galing ako sa sementeryo. Sagot naman ni Mia. Mia, araw-araw ka na lang nandoon. Hindi ka ba napapagod? Sinasayang mo lang ang oras mo na wala rin namang magbabago. Hindi na mabubuhay pang anak natin. Galit na wika nga ni Carlo. Tila may sariling isip na umangat nga ang kamay ni Mia at sinampal ang asawa. Mula nang mamatay ang anak ko, ni minsan hindi mo siya dinalaw. Simula din noon, hindi na kita nararamdaman. Hindi ko na nakikita sa iyo ang lalaking minahal ko at tinanggap ko lahat ng yun. At oo, hindi na siya mabubuhay kahit doon pa ako tumira. Kahit anong iyak ko pa at kahit magmamakaawa ko sa taas, hindi na siya kailanman babalik pa sa akin. Pero masisisi mo ba ako kung bakit palagi akong pumupunta sa lugar na yun? Carlo, sa lugar na yun payapa ang isip ko. Tahimik, walang sermon, walang away, walang tanong. Masaya ako doon. Na para bang ibang pinaparating nga nito. Hindi ko na alam kung saan papunta pa ang relasyon natin. Pareho na tayong hindi masaya at hindi na rin nagkakaintindihan. Mabigat ang kalooban na saad nga ni Carlo. Siguro nga tama ka. Hindi na tayo masaya dahil hindi ko na nararamdaman nakakampi kita. Hindi ko na nararamdaman asawa pa kita. Sagot nga ni Mia bago tumalikod. Napailing na lang si Carlo hang sinusundan ng tingin ng asawa. Ang totoo ay gusto niyang bumalik sila sa dati, gusto niyang ayusin ang pagsasama nila pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Sa tuwing sinusubukan niya, palagi lang silang nag-aaway na para bang wala nang hinahon at pagmamahal silang nararamdaman para sa isa't isa. Puro galit at sakit na lang ang natira. Kaya naman isang desisyon ang naisip ni Carlo. Gusto ko nang ipana lang kasal namin ng asawa ko. Wika ni Carlo habang kausap nga ni Claire, ang abogado nga ng kanyang pamilya. Anak din ito ng matalik na kaibigan nga ng kanyang ina. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Tanong nga ng babae, nalihim ngang nasisiyahan. Oo naman. Kung gano'n na, sikasuhin ko kaagad ang annulment paper nyo. Nakangiting sagot ng babae. Ilang araw na hindi umuwi si Carlo sa bahay nilang mag-asawa. Pinili niyang manatili muna sa kanyang condo unit sa Makati para makapag-isip. Tila hindi naman pansin ni Mia ang pag-iwas at ang paglayo ng kanyang asawa dahil ginugugol niya ang kanyang panahon sa puntod ng kanyang anak. Hanggang isang araw may dumating na sulat para sa kanya. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya
ang annulment paper nilang mag-asawa. Gusto na niyang makipaghiwalay sa akin? Nanginginig ang mga kamay na wika ni Mia habang nakatuon ang pansin sa papel. Maya-maya pa, nanlalambot ang kanyang mga tuhod na sumalampak siya ng upo sa sahig. Bumalik ang lahat ng away at tampuhan nilang mag-asawa sa kanyang isip. At ang kawalan niya ng atensyon kay Carlo, hindi na namalayan ni Mia kung gaano katagal siya sa ganoong sitwasyon hanggang natauhan siya, naligo siya at nagbihis. Pupuntahan niya ang kanyang asawa. Ayaw niyang isuko ang marriage nila ng ganun kabilis. Samantalang, sa opisina ni Carlo, katulad ng dati abala siya sa kanyang trabaho. Nang dumating si Claire, pagpasok pa lang nito ay makikita ng masaya ito. Hi! Maghiliw na bati nga nito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Tanong ni Carlo pero natigilan siya nang may naalala. Siya nga pala, Claire. Forget about an annulment. Dahil ayusin ko na ang relasyon naming mag-asawa. Nakapag-isip-isip na ako at na-realize ko na malaki ang pagkukulang ko sa kanya at sa anak namin. Gusto kong bumawi. Dagdag niya Carlo, ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Claire ay unti-unting naglaho ng marinig nga ang sinabi ng lalaki. Oh, about sa annulment. Pero inayos ko ng lahat. Pinadeliver ko na rin sa bahay niyo ngayon lang. Kasual na sagot nga ni Claire na parang wala lang. What? Gulat at hindi makapaniwalang saad nga na bulalas ni Carlo. Sabay tayo. Bakit pinadeliver mo sa bahay na hindi mo tinatanong sa akin? Sana, sa akin mo na lang binigay. Naiinis na wika nga ni Carlo. Alam ko kasi na anytime pwede pang magbago ang isip mo. At yun din naman ang gusto ni na tita na maanal ka na sa asawa mong wala namang kwenta. Galit na utos nga ni Carlo sa babae. Okay, I'm sorry. Nasanay na lang akong tawagin siya nang ganun dahil yun ang madalas kong marinig kay tita sa tuwing magkausap kami. Ayaw na ayaw niya sa asawa mo. Umiiling na sagot nga ni Claire. Hindi ka pa ba nasanay kay mommy? Alam mo namang mata pobre yun. Irritable ang sagot nga ni Carlo. Hindi nga niya inaasahan na hanggang ngayon ay ganun pa rin ang turing ng kanyang ina sa kanyang asawa. Pero tama naman si tita eh. Wala kang mapapala sa babaeng yun lalo na ngayon na wala na nga siya sa kanyang sarili. Ni hindi na nga niya ginagampanan ng maayos ang pagiging asawa niya sa'yo, di ba? Panlalason pa nga ni Claire sa isip ng lalaki. Pero mahal ko pa rin ang asawa ko. Claire, at kahit ano pa si Mia, mamahalin ko pa rin siya. Pero paano ako? Hindi mo ba nararamdaman hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ako sa'yo? Oo, alam ko mukha akong desperada at tanga kasi hanggang ngayon umaasa pa rin ako na mapapansin mo. Lumuluhan na ngang wika ni Claire. Claire, may asawa na ako. Pamilyado akong tao. Kaya kalimutan mo na kung ano man ang nararamdaman mo sa akin. Hanapin mo yung taong tama para sa'yo. At hindi ako yon. Pero mahal kita. Wala akong ibang gustong makasama sa buhay kundi ikaw lang. Walang patutunguhan ng pag-usap na to, Claire. Bigyan mo naman ng respeto ang sarili mo. At ang pamilya ko. Wika nga ni Carlo bago tumalikod sa babae, bubuksan na nga sana niya ang pinto ng silid. Nang mula sa kanyang likuran ay niyakap siya ni Claire. Please, mahalin mo naman ako. Lumuluhang pakiusap nga nito. Pero Claire, malito. May asawa na ako, kasal kami. Ituloy mo na yung annulment niyo. Tayo na lang. Giit pa ng babae. Huminga ng malalim si Carlo bago binaklas nga ang mga braso ni Claire na nakapulupot sa kanyang katawan. Saka hinarap ang babae. Claire, dalaga ka, matalino, maganda. Marami pang lalaki na mas deserve mo at hindi ako yon. Pero ikaw ang gusto ko. Saad nga nito. Napailing na lang si Carlo nang makita kung gaano kadesperada ang babae na makuha siya. Muli siyang tumalikod pero mabilis nitong kinabig ang kanyang batok at mapusok siyang hinalikan sa labi. Noong una
ay pumalag si Carlo pero hindi niya magawang itulak ang babae dahil tuluyan nitong nabuhay ang init ng kanyang katawan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pero bago tuluyang lumaki ang apoy sa pagitan nila, biglang bumukas ang pinto at kitang-kita ni Mia kung ano ang ginagawa ng dalawang nilalang sa kanyang harapan. Anong ibig sabihin nito? Nangangatal nga ang boses na tanong niya. Malakas namang kinulakan ni Carlo si Claire at nagkukumahog nga na lumapit sa asawa. Mia, mali ang iniisip mo. Siya ang humalik sa akin. Paliwanag nga ni Carlo at tangkang lalapit na nga sana sa asawa pero umiwas ito. Ang dami nating pinagdaanan. Akala ko pwede pa nating maayos ang lahat pero hindi na pala. Dahil may kinakalantari ka ng iba. Malamig na wika nga ni Mia. Mia, hayaan mo ako magpaliwanag. Pagsusumamo nga ni Carlo. Hindi na kailangan. Hindi ako tanga para hindi maisip kung ano ang namamagitan sa inyong dalawa. Oo, marami akong pagkukulang sa'yo. Pero sapat ba yun para gaguhin mo ko? Umiiyak na sigaw nga ni Mia. Hindi kita niloloko, Mia. Tama na. Sapat ang annulment at ang nakita ko para maghiwalay tayo. Saad ni Mia sa tumatakbong lumayo nga sa asawa. Mia, pakinggan mo muna ako. Habol nga ni Carlo sa babae pero hindi na nga siya nito nilingon pa. Nang makita na sumakay nga sa taxi ang asawa, bumalik sa kanyang office si Carlo para kunin nga ang kanyang cellphone at ang susi ng kanyang sasakyan. Saan ka pupunta? Tanong nga ni Claire nang makita nga si Carlo. Hindi ito sinagot ng lalaki, pero nangulit pa rin si Claire. Saan ka nga pupunta? Tanong nito sa kayumakap nga sa binata. Bitawan mo ko. Susundan ko ang asawa ko at ayusin ko ang gusot namin. Saad nga ni Carlo kay Claire. Carlo, nababaliw ka na ba? Bakit hindi mo na lang ituloy ang annulment nyo? Hindi ko yun gagawin. Dahil mahal ko ang asawa ko. Mahal na mahal ko siya, Claire. Galit na sagot nga ni Carlo sabay tabig nga sa babae. Wala na itong nagawa ng tuluyan nga siyang lumabas sa kanyang opisina. Kinakabahang nag-drive pa uwi sa kanyang bahay si Carlo. Umaasa siyang maabutan pa doon si Mia at hindi naman siya nagkamali dahil saktong palabas na nga ito hilang 2 maleta nang dumating siya. Alis ka? Hindi makapaniwala na tanong nga ni Carlo habang nakatuon sa maletang mga mata. Oo. At huwag kang mag-alala dahil pinirmahan ko ng annulment paper natin. Magiging malaya ka na. Walang buhay na sagot nga ni Mia. Tinawid nga ni Carlo ang pagitan nila sa kaniyakap ang babae ng mahigpit. Mia, hindi mo naintindihan bakit mo yun pinirmahan? Puno ng panghihinayang nga na sagot ni Carlo. Ano pa bang hindi ko naintindihan? Sabihin mo nga sa akin. Meron pa ba akong hindi naintindihan? Pinadala mo dito ang annulment paper natin. Hindi mo pa naisip kung gaano kasakit sa akin yun? Niwala akong kaide-ideya na gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. At kahit alam ko na buo na ang desisyon mo, pumunta pa ako sa kumpanya mo para kausapin ka at makipag-ayos. Dahil baka pwede pa nating ayusin lahat. Baka pwede pa tayong magsimula ulit pero anong nakita ko? Nakita ko magkayakap kayo ni Claire na yun habang naghahalikan. Ngayon, sabihin mo ano pa ang hindi ko naintindihan? Umiiyak na sigaw nga ni Mia. Nangihina na bumitaw si Carlo sa asawa sa po ang kanyang sentido. Mia, oo. Nung magulo ang isip ko, dahil madalas tayong magtalo, iniisip ko na baka makabubuti na sa atin kung maghiwalay na lang muna tayo. Dahil lagi tayong nag-aaway. Wala nang bagay tayong napagkasunduan. Pero maniwala ka, binawi ko ang sinabi ko kay Claire dahil naisip kong hindi tama na maghiwalay tayo pero huli na dahil nakakuha na nga siya ng form. At pinadeliver din niya nang hindi ko alam. Pero maniwala ka, ayoko maghiwalay tayong dalawa. Mahal na mahal kita. Umiiyak nga na saad ni Carlo. Mahal na mahal mo ko? Pagmamahal na hindi ko na naramdaman sa'yo. Ngayon, nagawa mo pa akong pagtaksilan. Masama ang loob na panguusig nga ni Mia. Aayusin ko talaga lahat. Mabawi ako. Promise. Hindi na kailangan, Carlo. Dahil kahit kailan, hindi na mabubura sa isip ko ang mga nakita ko kanina.
Hindi ko makakalimutan kung paano kayo maghalikan ng babaeng yun. Galit na sagot nga ni Mia. Mia, siya lang ang humalik sa akin. At oo, aaminin kong binuhay niya ang pagkalalaki ko pero hanggang doon lang walang nangyari sa amin. Alam mo naman noon pa, may gusto na siya sa akin, hindi ba? Noon pa niya tayo gustong guluhin. At alam mo rin na matagal ko na siyang pinagseselosan. Pero hindi mo siya matanggal-tanggal sa trabaho. Mia, matagal na namin siyang family lawyer. Family lawyer na anak ng kaibigan ng magulang mo. At akala mo ba hindi ko alam na siya ang gusto ng mama mo para sa'yo? Mia, naubusan na nga ng hangin na tawagan ni Carlo sa babae. Pero sunod-sunod nga ang ginawa nitong pagiling. Tapos na tayo. Ayoko na. At wala na akong pakialam kung ano pang relasyon meron kayo ng Claire na yon. Mia, wag naman ganito. Ayusin natin to. Pakiusap nga ulit ni Carlo. Wala ka nang dapat pang ayusin dahil tapos na tayo. Wala na rin namang silbi. Kung magsasama pa tayo dahil simula nang mawala ang anak natin. Iniwan mo na ako mag-isa. Kahit minsan hindi ko naramdaman na dinamayan mo ko. Pinabayaan mo ko mag-isang magluksa. Na hindi mo inalam kung okay pa ba ako. Puro katrabaho laging mainit ang ulo mo sa akin at wala nang ibang mahalaga sa'yo kundi pera, negosyo at pangalan mo. Kaya ngayon, mas mabuti nang magkanya-kanya na tayo ng landas. Matapang na sagot nga ni Mia bago tumalikod sa asawa. Hindi na nagawa pa ni Carlo ang habulin ng asawa. Dahil pakiramdam niya, ay nawalan na nga siya ng lakas para gawin yun. Lalo pa siyang nanghina nang makitang pirmado na ang annulment paper nila na nasa mesa. Galit na pinagsusuntok nga ni Carlo ang pader at hindi alintana kung dumuguman ng kanyang palad. Nang napagod nga ay sakalang siya huminto na siya namang dating ni Claire. Oh my gosh! Ano nangyari sa'yo? Kulat ng bulalas pa nga nito nang makitang sugutan ng kanyang kamao. Bigla namang nagdilim ang paningin ni Carlo nang makitang babae. Kasalanan mo to. Kasalanan mo lahat ng to. Kung hindi mo ko hinalikan, hindi saan na nagalit sa akin si Mia. Umiiyak nga sa galit na bulalas pa nga ni Carlo at dulot nga ng kanyang galit sinakal pa nga niyang leeg ni Claire. Takot na umawat nga sa kanilang mga kasambahay. Nang mahimasmasan si Carlo iniwan niyang tulala si Claire, nagtungo siya sa kanyang silid at nagkulong na nga lamang. Si Mia naman, umuwi na nga sa kanyang ina. Nang makita ni Flora ang mga maleta, nadala nga ng anak hindi na nga ito nagtanong pa. Sa halip puno ng pagmamahal na niyakap nga nito, si Mia. Makalipas nga ang 4 na araw, ngayon lang haharapin nga ni Mia si Carlo na halos araw-araw pumupunta sa kanila para manuyo. Ano bang ginagawa mo dito? Tanong nga ni Mia nang naabutan nito sa sala. Mia, mabuti naman hinarap mo na ako. Mag-usap tayo. Ayoko mawala ka sa akin. Nagsusumamong sagot ni Carlo. Hindi ko na alam kung dapat pa ba tayong magpatuloy. Masyado nang maraming nangyari, palagi na rin tayong nagkakasakitan. Mia, ayusin natin ang lahat please. Magsama tayo ulit. Hindi ko alam kung kaya ko. Pero sana bigyan mo pa ako ng panahon para makapag-isip. Oo naman. Ibibigay ko yan basta ayusin natin ang pamilya natin. Nagsusumamo na sagot nga ni Carlo. Saka mahigpit na niyakap ang asawa. Nang umalis si Carlo, hindi napigilan ni Mia ang umiyak. Kahit siya ayaw nga niyang masirang kanilang kasal pero masyado nang mabigat kung ipagpapatuloy pa nila. Nangaraw ding yun nasikaso nga ni Mia ang kanyang mga dokumento palabas ng bansa. Nang matapos dinalaw naman ni Mia ang puntod ng anak para magpaalam. Baby, I'm sorry kung maghihiwalay na kami ng papa mo. Mahal na mahal kita anak. Kung nandito ka lang siguro hindi nangyari sa amin lahat ng to. Sorry anak. Mahal na mahal kita pero kailangan ko nang lumayo. Baka ito na yung huling beses na dadalaw ako sa'yo. Basta, ano man ang mangyari, hindi ka mawawala sa puso ko. At sana masaya ka na ngayon. Sana, kung nasaan ka man. Naluluhang kausap nga ni Mia. Ang puntod nga ng paslit. Bago tuluyang umalis, natigilan si Mia nang makita ang ilang bulaklak na nasa gilid ng puntod.
na hindi nga sa kanya nanggaling. Teka, sino pa bang ibang bumibisita rito? Tanong nga ni Mia sa kawalan. Makalipas ang 1 buwan muling bumisita nga si Carlo kay Mia para tanungin kung anong desisyon nito, pero isang balita ang gumimbal sa kanya. Nalaman niyang lumipad si Mia patungo sa Europe, pero hindi sinabi ng ina nito kung saan ang exact address niya. Nasaktan si Carlo sa ginawa ng asawa at hindi napigilang magalit sa kanyang sarili. Makalipas ang 5 taon, bumalik siya sa bansa. Handa ka na ba talaga umuwi? Tanong nga ng kanyang pinsang si Ana. Oo naman. Matanda na rin kasi si nanay. Kailangan niya ako sa tabi niya. Sagot ni Mia na abala sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Sabagay, basta mag-ingat ka ha. Saad nga ni Ana. Salamat. Sagot naman ni Mia. Nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Mia sa airport, agad siyang lumabas ng paliparan. Napangiti siya nang sumulubong sa kanya ang malamig na hangin. Sumakay siya sa taxi at nagpahatid sa bahay ng kanyang ina. Mia anak, ikaw na ba yan? Masayang salubungan ng kanyang ginang. Opo nay. Nasisiyahan namang sagot nga ni Mia at yumakap sa kanyang ina. Salamat naman at umuwi ka na. Miss na miss na kita anak. Namiss ko rin po kayo. O siya, halika na sa loob. Doon tayo para makapagpahinga ka na at makapagkwentuhan tayo. Masayang paanyaya nga ni Flora bago kinuha ang mga dala ng anak. Nay, kamusta naman po kayo dito? Tanong nga ni Mia habang iginalang ang paningin sa kabuuan ng bahay. Ayos naman ako. Si Carlo nga pala palaging pumupunta dito noong unang 2 taon. Simula nung umalis ka. Umiiyak at nagmamakaawa. Nasabihin ko sa kanya kung nasaan ka. Kahit naman naawa ako sa kanya. Hindi ko masabi kasi hindi ko naman alam kung nasaan ka sa Europe. Kwento pa nga ng ginang. Nay, parte na po siya ng nakaraan ko at ayoko na po siyang pag-usapan pat balikan. Anak, 5 taon ang nakalipas siguro naman. Nakapag-isip-isip ka na baka naman pwede niyong pag-usapan ang tungkol sa inyong dalawa. Nay, maraming taon na po ang lumipas. At sigurado kung marami nang nagbago sa kanya, baka nga may asawa at anak na siya ngayon. Anak, mahal na mahal ka ni Carlo. Alam mo ba nung umalis ka, hinabol ka niya sa airport? Ginawa po niya yun? Hindi makapaniwala nga na tanong ni Mia. Abay oo naman. Naawa nga ako eh. Ang kaninang tahimik na isip ni Mia ay muling magulo ng mga alaala ng lalaking minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Kinabukasan, dumalaw si Mia sa puntod ng kanyang anak. Dala ang iba't ibang klase ng bulaklak at mga pagkain. Labis, pinagpasalamat ni Mia na hindi pinalitan ni Carlo ang padlock ng museo ng kanyang anak. Pero agad din niyang naramdaman ang pinong kirot sa kanyang puso nang naisip kong dinadalaw man lang ba nito ang kanyang anak. Hello anak. Matagal na hindi kita nadalaw ah. Kababalik ko lang sa bansa, na miss kita. Masayang sambit ni Mia. May dala akong bulaklak at saka pagkain para sa'yo. Masayang wika niya bago inilatag nga ang kanyang mga dala sa harap ng puntod nito. Pagkatapos mag-alay ng dasal at magtirik ng kandila, umalis na nga si Mia. Sa pagmamadali niya nakalimutan nga niyang ilak ang museo. Charlie, doon ako sa dulo maghahanap ng kalakal. Diyan ka naman sa kabila. Paalam nga ng batang si Bitoy sa kaibigang si Charlie na parehong nasa 9 na taong gulang na. Sige, sagot nga ni Charlie. Pero nang makita niya mula sa rehas na bakal ang mga pagkain nasa loob ng museo, nilapitan nga niya ito. Tanghalian at wala pa siyang kain mula kanina dahil hindi pa nakakabenta ng gulay ang kanyang lola. Uy, jackpot! Hindi nakalak ang gate. Masayang bulalas nga niya habang sapunga ang kanyang tiyan. Walang sinayang na sandali si Chelly at pumasok nga siya sa museo at agad na nilantakan ng mga pagkain doon. Ang sarap naman ito. Ngayon lang ako nakatikim ng mga ganitong pagkain. Siguro,
Ganito ang pagkain ng mga mayayaman. Iuwi ko na kay Lola. Sad nga na isang bata bago sinimulang ibalot nga ang pagkain. Ang swerte mo bata kasi kahit patay ka na, binibigyan ka pa rin ng pagkain ng nanay mo. Samantalang ako, buhay na buhay pa ako pero wala akong makain. Naiinggit na wika nga. Nang isa pa, nilapitan niya ang lapida pero agad din naman siyang napaatras nang mabasa ang pangalang naroon. Charlie Santos? Tignan mo nga naman, magkapangalan tayo. Pero hindi tayo pareho ng apelyido kasi Fuentes ako. Alis na ako ah. Salamat sa pagkain mo, kinain ko. At iuwi ko naman tong iba. Mas mabuti na to kaysa masira lang. Hindi mo naman na to kakainin eh. Matapos sabihin yun, tahimik nang lumabas ng masaya si Charlie. Lola, kain na po, may dala po akong pagkain para sa'yo. Masayang tawag nga ng batang si Charlie sa kanyang lola Ising. Saan naman nanggaling yan? Kunot na ang pang-uusisa naman ng ginang kay Charlie. Nakita ko po sa sementeryo. Malinis po ang mga yan. Saka masarap. Kinuha ko po. Kesa masayang lang. Bago-bago pa naman po yan eh. Apo, ayoko sa ginagawa mo. Baka mamaya mapagalitan ka pa. Alala nga ng matanda. La, wala naman pong tao eh. Kumain na po kayo. Promise masarap to. Maghilaw na sagot pa nga ni Charlie na pangiti naman ang ginang at saka hinaplos nga ang pisngi ng paslit. Maswerte talaga ako na dumating ka sa buhay ko. Kung wala ka siguro mag-isa lang ako sa barong-barong na to. Emosyonal na saad nga ni Lola Ising. Sus, si Lola talaga nagdrama na naman. Pabirong sagot nga ni Charlie saka hinuli nga ang kamay ng ginang. Kahit isang kahig, isang tuka sila. Maswerte rin si Charlie na dumating sa buhay niya si Lola Ising. Kahit hirap sila sa buhay ginawa ng matanda, ang lahat para makapag-aral siya sa isang pampublikong paaralan. Totoo yun na po. Siya nga pala, hindi mo ba namimiss ang tunay mong magulang? Paano ko naman po sila mamimiss, Lola? Hindi ko mga po sila kilala eh. Hindi ko na rin po sila iniisip dahil kung mahal nila ako sana hinanap po nila ako. Malungkot na sagot ni Charlie. Naawang niyakap nga ni Lola Ising ang paslit. Kung alam ko lang sana kung sino ang tunay mong mga magulang noon, sana na isauli kita. Baka may maganda kang buhay. Lola, wag mo na po silang isipin dahil kung mahal nila ako noon pa sana nila ako hinanap. O siya, sige na. Saan na ba yung mga pagkain mo at kakain na ako? Natatawang saad na nga lamang ni Lola Ising. Heto na po. Sabi ko na nga ba kunwari pang ayaw eh. Tumatawang sagot nga ng batang si Charlie. Lola Ising, nagugutom na din kasi ang lola po. Mabuti nga naubos ang paninda ko. Kaya nakabili ako ng bigas at ulam. Mabuti naman po kung ganun. May pagkain na tayo hanggang bukas. Siya nga po pala, medyo marami rin pong kalakal ko ngayon eh. Napakasipag mo talagang bata. Itabi mo na lang ang mapagbebentahan mo para may pangbaon ka sa school. Saad pa ni Lola. Sige po Lola, paano po dalhin ko na po muna ang mga yan sa junk shop? Paalam pa nga ni Charlotte nagmamadaling lumabas sa bahay. Araw-araw ay palaging ganoon ang naging takbo ng buhay ng maglola. Araw ng Sabado, walang pasok sa eskwela. Kaya naisipan ni Charlie na sumama sa kaibigan na sa sementeryo. Hoy Charlie, ano ginagawa mo dyan? Tanong nga ni Bitoy nang makitang may kung anong sumisilip nga. Ang kaibigan niya pala. Nakikita mo ba yung babae na yun? Tanong nga ni Charlie at minuso nga ang isang magandang babae na nasa museo ng batang kapangalan niya. Oo, bakit? Anong meron sa kanya? Nagtatakang tanong ni Bitoy. Ang ganda niya, no? Puno ng paghanga na sabi ni Charlie. Hoy Charlie, ang bata pa natin para maging crush mo siya ha. Ang tanda na niyan eh, parang nanay na natin. Bulalas naman ni Bitoy sabay siko nga sa kaibigan.
Sira ulo. Hindi ko siya crush ah. Pero alam mo, may iba akong nararamdaman eh. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko habang tinitignan ko siya. Para siyang artista, ang ganda. Pero nararamdaman ko na malungkot siya. Siguro siya ang nanay ni Charlie. Walang buhay na sad nga ng paslit. Charlie? Di ba ikaw yun? Ang gulo mo namang kausap eh, Charlie ang pangalan ng batang nakalibing sa museo. Kumakamot ulong sagot nga ni Charlie mismo. Ang galing mo naman. May kapangalan ka palang patay. Hindi kayo multuhin ka nun? Pananakot nga ni Bitoy. Bigla namang naalala ni Charlie nang kinuha nga niya ang pagkain na para dito. Bitoy, tumahimik ka nga. Alam mo namang narito tayo sa sementeryo eh. Nagtatapang-tabangan na saway nga ni Charlie sa kaibigan. Ikaw talaga Charlie, matatakutin ka pa rin. Kantsaw nga ng batang si Bitoy pero hindi na nga ito pinatulan pa ng bata. Sa halip pinabala na nga lamang niya ang sarili sa pagmamasid sa magandang babae. Uy Charlie, panunoorin mo lang ba siya? Paano ka magkakaperan yan kung tutunganga ka lang sa kanya? Untag pa nga ni Bitoy sa kaibigan. Sandali na lang Bitoy. Bahala ka na nga dyan. Basta ako maghanap na ako ng kalakal para magkapera. Paano iwan na kita? Kita na lang tayo mamaya sa junk shop. Sige, susunod na lang ako sa'yo. Sagutan nga ng batang sila Bitoy at Charlie. Ang ganda niya. May iba pa kaya siyang anak? Tanong nga ni Charlie sa kawalan. Nang makita niyang umalis na nga si Mia, naglakad nga siya palapit sa museo gamit ang kawayan. Kinalawit niya ang pagkain naroon. Ayos! May pagkain naman kami ni Lola Ising. Masayang bulalas nga ni Charlie. Sana palaging ganito. Dagdag nga ni Charlie habang inaamoy-amoy ang pagkain. Masayang umuwi si Charlie dalang mga pagkain na pinagsaluhan nila ng kanyang lola. Dumaan pa ang mga araw at palaging ganoon ang ginagawa ni Charlie. Pero isang araw labis nang nagtatakang paslit. Nang mapansin nga ng ilang araw, hindi nagagawi doon ang magandang babae. Bakit kaya hindi na siya dumadalaw? Isang umaga ay tanong nga ni Charlie sa kaibigan. Charlie, ano ka ba? Lagi ka nalang nagbabantay sa museo na yun. Tara na, para makarami tayo. Sermon nga ni Bitoy sa kaibigan. Sige na nga, tara na. Malungkot na sad ni Charlie. Bakit ka ba nalulungkot kapag hindi mo nakikita yung ali na yun? Hindi ko alam. Siguro dahil wala akong na mauwing pagkain sa bahay. Sagot na nga lamang ni Charlie. Ilang beses na rin naman niyang naikwento kay Bitoy na kinuha niya ang mga pagkain na naiwan nga sa museo. Yun lang ba talaga? O baka crush mo talaga siya? Tumatawang kantsaw nga ni Bitoy. Huy Bitoy, tumahimik ka nga, parang nanay ko yun eh. Saway naman ni Charlie dito. Sabi ko nga sa'yo, di ba ang tanda na nun? Pero bakit lagi mo siyang hinahanap? Hindi ko nga alam. Basta kapag nakikita ako siyang umiiyak, malungkot habang kinakausap ang puntod ng kanyang anak, nararamdaman ko ng mabuti siyang nanay. Sana nga siya nalang nanay ko eh. Napakamatulo nga si Bitoy sa sinasabi ng batang si Charlie. Ay nako Charlie, sobrang taas naman ang pangarap mo. Mukhang mayaman yun eh. Tignan mo nga museo ng anak niya, sobrang ganda. Sabi ni tatay hindi raw biro magpagawa ng ganyan. Pero paano nga kaya kung siya yung nanay mo? Tignan mo oh, ang balat mo. Kahit araw-araw tayong initan, maputi ka pa rin. Tapos mukha kang anak mayaman. Napapaisip rin, nadagdag nga ni Bitoy. Pero hindi, kasi kung siya talaga yung nanay ko, bakit hindi niya ako hinanap? Tila nagtatakang saad nga ni Charlie. Sa bagay, tsaka imposible din naman na ikaw ang anak niya, kasi yung anak niya patay na. Tara na nga Bitoy. Hiyakag nga ni Charlie sa kaibigan, bago kinuha ang kanyang sako na konti pa lang ang laman. Ilang araw pa ang dumaan bago muling nasilayan nga ni Charlie si Mia. Narito na siya ulit. Tamang-tama wala nang pagkain sa bahay. Nasisihang bulalas nga ni Charlie, tulad ng dati mula sa kanyang pinagkukuhanan. Tahimik lamang pinagmasdan ni Charlie ang ginang at inabangan niya ang pag-alis nito.
At nang makita ni Charlie na umalis ito bagaman nakaramdam ng lungkot ay natuwa si Charlie dahil makukuha na nga niya ang mga pagkain na iniwan nito. Bata, anong ginagawa mo? Napaigtad nga sa gulat si Charlie nang marinig ang malamyos na boses. Pero medyo mariin na saad ni Mia na hindi nga niya namalayang bumalik pala. Ma'am, pasensya na po. Wala po kasi kaming pagkain ng lola ko eh. Kaya kinukuha ko po ang pagkain iniwan niyo po dito. Natatakot nang ang paliwanag ni Charlie na agad namang itinigil ang ginagawang pagsungkit sa pagkain sa sementeryo. Natigilan si Mia nang magtamang mga mata nila ng paslit. Mga matang familiar sa kanya. Hindi niya may paliwanag ang kakaibang emosyon na pumuno sa kanyang puso ng mga sandaling yon. Palagi mo ba itong ginagawa? Tanong nga ni Mia. Opo, sorry po. Nakayokong sagot ni Charlie. Okay, naiintindihan kita. Mas mabuti na rin ang ginawa mo kesa naman masira lang iba. Halika, pasok ka. Matapos ngang buksan ang gate, ay paanyaya nga ni Mia sa bata. Talaga po? Maraming salamat po. Nasisihang sagot nga ni Charlie. Walang anuman, halika, kumain ka na. Sa susunod, dadamihan ko pa ang dalang pagkain para may iuwi ka sa lola ma'am mo. Maraming salamat po. Ako nga pala si Mia. Ikaw, anong pangalan mo? Nakangiting pakilala nga ni Mia sa bata. Charlie po. Biglang nawala nga ang ngiti ni Mia nang marinig ang familiar na pangalan ng bata. Ano nga ulit? Charlie? Pag-uulit nga niya. Opo, kapangalan ko nga po yung anak niyo eh. Sabay turo nga sa puntod. Oo nga, Charlie din ang pinangalan namin ng papa niya sa kanya. Ikaw, sinong nagbigay ng pangalan mo? Tanong nga ni Mia. Na tila nagiging mas interesado nga sa kapangalan ng anak niya. Si Lola po. Siguro mahal na mahal ka ng lola mo, no? Sobrang mahal po kasi siya lang po ang family ko. Napakunot noo nga si Mia. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang mga magulang mo? Curious na tanong nga ni Mia. Wala na po sila eh. Hindi ko po alam kung nasaan. Malungkot na sagot nga ni Charlie. Ganun ba? Alam mo, pareho tayo, nanay ko lang din ang pamilya ko. Nagkahiwalay na kasi kami ng asawa ko simula nang mamatay ang anak namin. Kwento nga ni Mia na para bang matagal nang kakilalang paslit. Pareho lang po pala tayo, pero ayos lang po yan. Laban lang po tayo sa buhay, maganda po kayo at sigurado po akong marami pong magmamahal sa inyo. Komento pa nga ni Charlie at natawa naman si Mia sa sinabi nga nito. Ikaw talaga bolero ka, binata ka na. Huwag kang magpapaluhan ng babae ah. Isa lang dapat ang babaeng mamahalin mo. Oo naman po, saka pag nagkapamilya na po ko, ayoko pong matulad po sa akin na magiging anak ko. Lumaki po kasi akong walang magulang eh. Nakakaiyak naman. Nag-aaral ka pa ba? Opo, pero kailangan ko pong mga lakal para po may pangbaon ako. Pambili na rin po ng projects sa school. Ganun ba? Naku, napakasipag mo naman. Humahangang sagot nga ni Mia. Ang mabuti pa siguro kumain ka na muna. Pwede po bang sabay tayo? Request pa nga ni Charlie. Gusto mo kong kasabay kumain? Opo. O sige. Masayang kumain nga sina Mia at Charlie. Habang nagkukwentuhan nga at ng mga sandaling yun, pakiramdam ni Mia ay napunan nga ang kulang nga sa kanyang buhay. Alam mo, hindi ko alam kung bakit malapit ka agad ang loob ko sa'yo eh. Siguro dahil kung nabubuhay lang ang anak ko, baka kasing laki mo na siya. May halok pang ang lungkot na saad nga ni Mia. Talaga po? Ilang taon na po ba sana ang anak niyo? 9 years old na nga sana siya eh. Pareho po pala kami. 9 years old din po pala ako pero hindi ko po alam kung kailan po ang tunay na birthday ko eh. Bakit hindi mo alam? Hindi rin po kasi alam ni Lola. Tumatangong sambit nga ni Mia. Ganun ba? Palaisipan nga sa kanya kung saan nagmula ang bata pero
Pinili na nga lamang niyang manahimik at huwag manghimasok at kulitin ng bata dahil baka magulahan lang ito. Ang pagkikitang yon ni Mia at Charlie ay naulit pa ng maraming beses. At aminado si Mia na masaya nga siya sa tuwing nakakasamang paslit. Charlie, okay lang ba sa'yo kung ako ang magpaaral sa'yo? Sa akin ka natitira para hindi mo na kailangan mangalakal. Isang araw ay tanong nga ni Mia. Talaga po pag-aaralin niyo po ako? Hindi makapaniwalang bulalas ni Charlie. Oo naman. Alam ko namang mabuti kang bata kaya tutulungan kitang makapagtapos sa pag-aaral. Pag-iisipan ko po, Miss Mia. Gusto ko po sana kaso pag sumama po ko sa inyo wala pong kasama si Lola eh. Gusto mo bang kausapin ko siya? Pwede din naman siyang sumama eh. Suwestyon nga ni Mia. Hindi na po kailangan. Nakakahiya naman po kung makikita niyo po yung barong-barong namin. Napangiti nga si Mia. O sige, ganito na lang. Pag-iisipan mo muna at kung ano man ang maging desisyon mo sabihin mo sa akin. Bakasyon na next month para paghandaan natin lahat. Payo nga ni Mia. Sige po, salamat po Miss Mia. O paano? Alis na ako. Siya nga pala may mga dala akong groceries at damit para sa inyo ng lola mo. Maraming salamat po, napakabuti niyo po talaga sa akin. Naiiyak na pasasalamat ka ni Charlie bago mahigpit ng yumakap sa babae. Hindi naman maintindihan ni Mia ang emosyon na biglang lumukob nga sa kanyang puso at hindi niya namalayan ang kanyang pagluha. Miss Mia, bakit po kayo umiiyak? Nagtatakang tanong nga ni Charlie. Hindi ko rin alam. Siguro, nadala lang ako ng yakap mo. Sagot ni Mia habang tinutuyo nga ang sariling pisngi. Sorry po kung mahigpit ang yakap ko. Nahihiyang wika nga ni Charlie. Hindi yun. Siguro na-miss ko lang ang anak ko sa'yo. Ganun po ba? Ang swerte naman po ng anak nyo kasi kayo pong naging nanay niya, Miss Mia. Salamat, Charlie. Makalipas ang isang buwan, sinabi ni Charlie kay Mia ang kanyang mga naging pasya. Miss Mia, mabuti po dumalaw kayo ulit. Nung nakaraang linggo ko pa po kayo hinihintay eh. Humahangos na wika pa nga ni Charlie. Kaya naman halos mabulol pa nga siya. Maupo ka nga muna, pawis na pawis ka oh. Sagot nga ni Mia. Saka tinuyo nga ang pawis sa mukha nga ng paslit. Pasensya na po Miss Mia. Tumakbo po kasi ako ng mabilis eh. Nung nakita ko po ang sasakyan nyo. Ano ba yung mahalaga mong sasabihin? Miss Mia, payag na po ako na sumama sa inyo. Talaga? Masayang bulalas naman ni Mia. Opo, pumayag din naman po si Lolang magkaroon daw po kasi ako ng tsansa na makapagtapos ng pag-aaral kung nasa poder niyo po ako. Alam mo tama ka Charlie, at hindi kita bibiguin na pag-aralin. Kahit kailan na gusto mo. Salamat po Miss Mia. Gusto pa sana ni Mia na personal nga na makausap ang lola ni Charlie. Pero hindi ito pumayag bago sila umuwi. Dumaan muna sila sa mall para bumili ng mga gamit ni Charlie. Miss Mia, bakit po kailangan niyo pa akong bilhan po ng damit? May mga damit naman po ako dito. Inosenteng sad nga ni Charlie. Charlie, iba pa rin ang magiging buhay mo ngayon. Hindi na tulad noong nasa poder ka ng lola mo. Paliwanag nga ni Mia. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong naman ng paslit. Ang ibig kong sabihin, hindi na ikaw yung Charlie na batang kalye. Dahil simula ngayon babaguhin na natin ang takbo ng buhay mo. Kaya dapat maayos na ang mga gamit mo katulad ko. Ha? Magiging sosyal na rin po ba ako? Tulad po ng mga batang anak po ng mayayaman sa lugar namin? Medyo. Parang ganun na nga. Ayoko pong maging katulad nila, mataas pong tingin nila sa sarili. Masama pang ugali. Huwag kang mag-alala. Hindi ka magiging katulad nila kung hindi mo tutularan yung mga pangit na katangian nila. Gamitin mo sa maganda yung blessings na binibigay sa'yo. Huwag niyo na po akong ibili ng sapatos, may tsinelas pa naman po ko eh. Pigil nga ni Charlie kay Mia nang makitang kumuha nga siya ng 3 pares ng sapatos. Ano ka ba?
Hindi naman pwedeng lagi ka na lang nakatsinelas. Pero Miss Mia, hindi naman po ako sanay sa marangyang buhay eh. Kailangan mo masanay, Charlie. Sagot nga ni Mia. Wala nang nagawa si Charlie kundi ang sundin ang mga gusto ng babae. Kinakabahan man dahil bago sa kanya ang ganitong buhay pero excited din siya sa kung anong naghihintay sa kanya. Pagkatapos mag-shopping umuwi na nga si Mia sa bahay nila nang kanyang inakasama si Charlie. Anak, sino naman yung batang kasama mo? Gulat na tanong nga ni Flora nang makita nga si Charlie. Anay, siya po si Charlie, yung batang nakilala ko po sa sementeryo. Ako na po magpapaaral sa kanya sa pasukan at dito na rin po siya titira. Nakangiting sagot pa nga ni Mia. Charlie? Pagbigkas ulit ng ginang sa pangalan nga ng paslit. Opo, Nay, kapangalan po siya ng anak ko. Singit nga ni Mia na agad namang nahulaan ang iniisip ng ina. Kinuha nga ni Flora ang braso ng anak at dinala sa kusina. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Tanong nga nito. Opo, Nay. Pero anak, hindi mo kilala ang batang yan. Baka naman nagkakaganyan ka lang dahil kapangalan siya ng apo ko. Nanunuring tanong nga ni Flora. Nay, mabait na bata po si Charlie. Kaya nakapalagayan ko po siya ng loob. Wala na po siyang magulang pero determinado po siyang makapagtapos ng pag-aaral. Kesa naman po mga lakal siya at saka magpag-alagala sa college saka kumuha ng mga pagkain sa sementeryo. Kaya mas mabuti nang dumito na lang siya. Paliwanag ni Mia sa ina. Anak, mabigat na responsibilidad ang pinasok mo. Hindi biro ang magpalaki ng batang hindi mo naman kaano-ano. Nay, wala naman akong pamilya maliban sa'yo eh. Ikaw na lang ang meron ako. Kaya alam ko na po na kaya kong gampanan ng responsibilidad ko kay Charlie. Pero anak, ayoko naman na sa kanya may buhos ang panahon mo. Pwede ka namang magmahal ulit tsaka bumuo ng sariling pamilya. Payo nga ni Flora. Nay, matagal ko na pong sinabi sa inyo. Wala naman po akong balak magkapamilya eh. Ayoko na pong bumalik sa sitwasyon na minsan ko nang naranasan. Bakas nga ang pait sa tinig na sagot ni Mia. Napabuntong hininga na nga lamang si Flora. Sige, ikaw nang bahala. Pero wag mong isipin na nagkulang ako sa paalala sa'yo kapag tumanda kang mag-isa. Opo, Nay. Saka, hindi po kayo tatandang mag-isa dahil nandiyan naman po si Charlie. Sagot nga ni Mia na pailing na nga lamang si Flora sa tinuran ng anak. Habang nagluluto si Flora, si Mia naman nilapitan si Charlie. Charlie anak, mabuti pa maligo ka na at magbihis. Utos nga ni Mia sa bata. Anak po, tawag niya sa akin? Mangiyak-ngiyak ng wika ng paslit. Oo, bakit may problema ba? Ayaw mo ba? Nagtatakang tanong naman ni Mia. Wala naman po, pero iba po pala pakiramdam kapag tinatawag na anak. Napangiti nga si Mia. Ikaw talaga. Kung ano-anong sinasabi mo. Totoo po. Iba po talaga yung naramdaman ko nung tinawag niyo akong anak. Yung pakiramdam po na parang hindi po ito yung unang beses na tinawag niyo po ako ng ganun. Paliwanag pa nga ni Charlie. Pagkatapos huminga ng malalim, nilapitan nga ni Mia si Charlie at marahang hinaplos ang pisngi. Siguro na miss mo lang ang mga magulang mo. Hindi ko po alam kung paano sila mamimiss eh. Hindi ko naman po sila naaalala at nakikilala. Sagot nga ni Charlie na nagdulot nga ng kalituhan kay Mia. O sige na, maligo ka na, kakain na tayo maya-maya. Utos na nga lamang ni Mia sa bata. Tumalima naman at tahimik nga na pumasok sa silid na binigay nga niya dito. Pagkatapos maligo, suot ang isang cotton short. Lumabas ng silid si Charlie Bitbit ang isang sando. Oh, bakit lumabas ka nang walang damit? Dapat pag lumalabas ka ng silid, nakabihis ka na. Pangaral nga ni Mia sa bata. Naku, pasensya na po Miss Mia. Nasanay po kasi ako nakahubad sa bahay para tipid po sa damit eh. Katwira ni Charlie. Hindi naman malaman ni Mia kung matatawa ba siya sa sinabi ng bata umaawa. Ikaw talaga.
Halika nga dito. Ako na magsusuot niyan sa'yo. Sige po. Masayang sagot nga ni Charlie. Nasabik sa kalinganga ng ina. Bahagyang yumakot si Mia para bihisan nga si Charlie pero bigla siyang natigilan. Nang makita nga ang pamilyar, nabalat nga sa likod nito. Teka, matagal na ba to sa'yo? Nagtatakang tanong nga ni Mia. Alin po? Nagugulhang tanong din pabalik ni Charlie. Itong balat sa likod mo. Ah, opo. Sabi ni Lola nandyan na daw po yan nung natagpuan po niya ako. Kasual na sagot nga ni Charlie pakiramdam ni Mia ay nayanig ang kanyang mundo sa narinig. Charlie, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Saan at paano mo nakilala ang lola mo? Nanay ba siya ng tatay o ang nanay mo? Sunod-sunod na tanong nga ni Mia. Wala pong anak si Lola Ising. Paano mo siya naging lola? Curious na tanong naman ni Mia. Si Lola Ising po kasi ang tumulong sa akin nung nakita niya po akong palakad-lakad sa daan. Tulala po tsaka hindi daw po nagsasalita eh. Ang paulit-ulit ko lang daw po sinasabi pangalan ko tsaka kung ilang taon na ako kaya Charlie po pangalan sa akin. Kwento nga ni Charlie. Ang mga matang natutok nga ni Mia. Miss Mia, okay lang po ba kayo? Inosenteng tanong ni Charlie. Charlie, kailangan ko makausap ang lola mo ngayon din. Bakit po? Ayaw niyo na po ba sa akin? May nagawa po ba akong kasalanan? Naiiyak na nga na tanong ni Charlie. Hindi, wala. Wala kang kasalanan. May kailangan lang talaga akong malaman tungkol sa'yo. At ang lola mo lang ang makakasagot nun. Saan kayo pupunta? Nagtatakang tanong nga ni Flora nang makitang paalis ang dalawa. Nay, kailangan ko makausap ang lola ni Charlie. Naiiyak na nga rin na sagot ni Mia. Ha? Bakit? Akala ko ba ayos na ang lahat? Nay, tignan niyo to oh. Turo nga ni Mia sa balat nga ni Charlie maging si Flora. Hindi makapaniwala sa nasaksihan. Sasama ako. Dito po kami nakatira, Miss Mia. Turo nga ni Charlie sa isang maliit na barong-barong. Tao po. Mula sa labas ay tawag na ni Mia pero walang sumasagot. Lola Ising! Nandito kami! Sigaw naman ni Charlie sa matanda bago pumasok nga sa dating tirahan. Maya-maya ay lumabas ito kasamang matandang babae. Mahina na ang katawan at puti na nga ang lahat ng buhok. O apo, bakit bumalik ka kagad? Sabi ko naman sa'yo ayos lang ako dito. Wika nga ng lola niya. Lola, gusto daw po kayong makausap ni Miss Mia. Ganun ba patuloyin mo sila? Utos nga nito sa paslit. Hindi na po lola, dito na lang po tayo. Singit naman ni Mia at inalalayan nga ang matanda. May problema po ba kayo? Sa apo ko kaya nasugod po kayo dito? Nagtatakang tanong nga ni Lola Ising. Wala po. May mga katanungan lang po ako tungkol kay Charlie. Ganun ba siya? Maupo tayo. Ayaw nga ng Lola Ising niya sabay turo nga sa upuan. Nagawa sa kahoy. Charlie, pwede bang iwan mo na muna kami? Pakiusap nga ni Mia. Nang nakaupo na nga sila. Sige po, kilabitoy po muna ako. Sakto, glalaro po kami. Ngumiti si Mia. Sige. Nagsimula na nga siya. Lola, sinabi sa akin ni Charlie na hindi mo raw siya totoong apo? Paano po siya napunta sa'yo? Kabadong tanong nga ni Mia. Si Charlie napulot lang namin sa daan ng Santiago. Pupunta kaming mag-asawa noon sa palengke nang madaanan namin siya. Sagot ng matanda. Santiago po? Paglilinaw nga ni Mia at halos sumabog ang kanyang puso sa halo-halong emosyon nang marinig ang pangalan ng lugar kung saan sila na-aksidente 6 years ago. Oo, nakita ko siya doon. Umiiyak at nanginginig sa takot. Paulit-ulit niyang tinatawag ang mama niya. Tinanong ko kung anong pangalan ng kanyang magulang pero hindi po niya masabi. Ang tanging nasabi niya lang noon, siya si Charlie, 4 na taong gulang. Pagkukwento nga ng ginang.
Parang binuhusan ng malamig na tubig. Si Mia kasabay ng pagkudlit nga ng alaala kung saan tinuturuan niya ang kanyang anak, may pakilala nga ang sarili. Ako si Charlie, 4 na taong gulang. Nakangiting wika nga ni Charlie na masayang sinusundan ng mga salitang binibigkas ng ina. Kailan niyo po siya nakita? Kung hindi ako nagkakamali, March 10, 2019 yun. Parehong araw yun nang naaksidente kami. Sigaw nga ng isip ni Mia. Lola, natatandaan niyo po ba kung anong suot niya? Medyo naluluhan na nga na tanong ni Mia. Teka sandali, alam mo tinabi ko yung mga gamit niya noon para kung sakaling may maghanap sa kanya, madali siyang makilala. Sagot nga ng ginang. Tsaka bumalik nga sa kanyang bahay nang lumabas ito ay may bitbit na maliit na kahon. Hetong mga gamit na suot niya. Saad nito at mula sa box ay inilabas nga ang short, brief at damit pambata na familiar kay Mia. Naroon din ang relo nitong regalo ni Carlos sa anak. Anak ko, buhay ang anak ko! Umiiyak nga. Nasaad nga ni Mia habang yakap ang mga gamit ng anak. Gulat na gulat naman si Lola Ising sa naging reaksyon ni Mia. Naitotoo lahat ng sinabi ko noon. Hindi ako nagkamali, totoong pinalabas ko si Charlie bago pa dumating ang mga rescuer. Pero dahil bata pa siya, siguro hindi niya namalayan nakalayo siya. Patuloy nga ang pagluha na wika ni Mia. Umiiyak na niyakap nga ito ni Flora. Oo anak, tama ka. Pwedeng ganun nga ang nangyari, kailangan malaman ni Carlo na buhay nga ang anak niyo. Na hindi. Wala na siyang kailangan pang malaman. Pigil nga ni Mia sa ina. Sa kamarahas na pinahid nga ang kanyang luha. Pero anak, siya pa rin ang ama ni Charlie. Kihit nga ni Flora. Nay, para sa kanya matagal nang patay ang anak namin. Matatag na sagot nga ni Mia. Napailing na nga lamang ang ginang at hindi na kumontra. Hinarap naman ni Mia ang matandang babae. Maraming salamat sa pagkupkop at sa pag-aruga sa anak ko, pero gusto kong malaman kung bakit hindi niyo po hinanap ang magulang niya. Diretsahang tanong nga ni Mia. Napayuko naman ang matanda bago sumagot. Wala kaming anak ng asawa ko. At aaminin ko nung una, hinangad ko na maging akin siya. Pero nagbagong isip ko dahil baka hinanap na siya ng pamilya niya. Lumapit ako sa istasyon ng pulisya sa Santiago, ganun din sa iba pang karatig lugar, pero wala ro naghahanap sa bata. Kaya nagdesisyon akong alagaan siya. Hanggang pumanaw ang asawa ko at simula noon, si Charlie nang naging pamilya ko. Paliwanag nga ng matanda. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo po sa kanya. Napakabuti niyo po dahil hindi niyo po siya hinayaang mapahamak, at bilang pasasalamat sana tanggapin niyo to. Lumaki din po siyang mabuting bata, nakakatuwa. Wika nga ni Mia sabay abot nga ng isang bugkos ng pera. Nako, hindi ko kailangan yan. Masaya na ako. Na bago man lang ako lumisan sa mundo, natagpuan ni Charlie ang tunay niyang pamilya. Karapatan niya yun. Kahit anong pilit ni Mia, hindi tinanggap ng matanda ang pera. Inalok din niya na itong sumama sa kanila para makasama pa rin nito si Charlie, pero tumanggi. Masayang umuwi nga ang tatlo. Habang nasa bahay ay yakap ni Mia si Charlie, bagay na kanina pa'y pinagtataka ng paslit. Miss Mia, ano pong pinag-usapan niyo po ni Lola? Pagdating sa bahay ay panguusisa nga ni Charlie. Charlie, marami kang kailangan malaman. Kumunot na ang bata. Tungkol po saan? Tungkol sa'yo at sa totoo mong pagkatao. Naiiyak na sagot nga ni Mia. Ano po yun? Anak kita. Ako ang nanay mo. Tuluyan nang umiyak nga na sagot ni Mia. Talaga po? Yun po ba ang dahilan kaya kanina pa kayo umiiyak? Oo anak. Nalaman ko na si Lola Ising ang tumulong sa'yo nung naaksidente tayo. Napakunot noon si Charlie. Naaksidente po tayo? Kaya po pala unang kita ko pa lang sa inyo, parang kilala kita. Napangiti si Mia.
Ako rin anak. Ganyan din ang naramdaman ko noon. Mahal na mahal ka ni Mama. Patuloy sa pagiyak na saad ni Mia. Sa kaniyakap ng mahigpit ang paslit. Hindi ko po alam kung mahal ko po kayo pero masaya po akong malaman na ikaw po ang mama ko. Umiiyak din ang sagot ni Charlie. Ayos lang anak. Sapat na sa akin na magkasama na tayo ngayon. At araw-araw kong ituturo sa iyo kung paano magmahal. Kahit luhan ay nakangiting sabi ni Mia. Pero Miss Mia, kung ako nga po ang anak niyo, sino pong dinadalaw niyo sa sementeryo? Charlie din po bang pangalan niya? Nagtatakang tanong nga ni Charlie. Hindi ko alam kung sino siya. At wala na akong pakialam. Anak, ang gusto ko ikaw, babawi ako sa'yo. At wag mo na rin akong tawaging Miss Mia. Mama na lang, ang itawag mo sa akin tulad ng dati. Sige po, Mama. Simula ng gabing iyon, hindi na nawalay kay Mia ang anak. Katabi niya itong matulog at kahit malaki na ito, pinapaliguan pa rin niya ito. At kahit sa pagkain, ay asikasong-asikaso niya ito. Gusto niyang bumawi sa mahabang panahon na nawalay ito sa kanya. Hindi ma-imagine ni Mia ang buhay na naranasan ng kanyang anak. Buhay na hindi naman sana nito maranasan kung naniwala lang si Carlo na buhay pa ito. Madalas din silang mamasyal at lahat ng mga pagkain na hindi natikman ni Charlie sa maraming taon ay ipinakain ni Mia dito. Maging sa lugar na madalas nilang puntahan, mag-ina noon, ay pinuntahan din nila. Mama, parang napuntahan na po ito noon. Biglang sabi nga ni Charlie habang inililibot nga ang mata sa paligid. O anak, dito tayo madalas pumunta. Magkasama pa tayo. Si Papa po ba kasama din natin noon? Inosenteng tanong ni Charlie. Napailing naman si Mia. Kahit hindi nagtatanong ang anak tungkol kay Carlo, alam at nararamdaman niyang nananabik ito sa ama. Minsan lang dahil lagi siyang busy sa trabaho. Malungkot na saad nga ni Mia. Mama, pwede ko bang makita si Papa? Tanong nga ng paslit. Anak, iba na kasing sitwasyon namin ng Papa mo ngayon eh. Simula nang mawala ka, nagkahiwalay na kami. Tila nalungkot naman ng bata. Pero Mama, gusto ko pong makilala si Papa. Gusto ko po ng isang masayang pamilya. Hindi sumagot si Mia. Sa halip isang mahigpit na yakap ang iginawad niya sa anak. Isang araw hindi inaasahan ni Mia ang pagdating ni Carlo. Anong ginagawa mo dito? Tanong nga niya. Nalaman kong umuwi ka na. Gusto ko sana makipag-usap sa'yo ng masinsinan. Saad nga ni Carlo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Carlo. Matapang na sagot naman ni Mia. Mia, maraming pinagbigyan kita. So gusto mo na huwag kang kulitin pero hindi ang iwan ako. Ilang taon kitang hinanap. Matagal na tayong tapos, Carlo. At ikaw ang tumapos nun. Saad nga ni Mia. Hindi. Ginawa ko ng lahat para hindi mag-grant ang annulment natin. Kaya hanggang ngayon mag-asawa pa rin tayo. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan. Hindi mo ba nakikita okay na ako, masaya na ako? Pagsisinungaling ni Mia. Babawiin kita, Mia, akin ka lang. Seryosang sagot naman ni Carlo. Nang biglang, Mama? Sino po siya? Nagtatakang tanong ni Charlie nang maabutan nga nitong may kausap ang ina sa harap ng gate. Charlie, pumasok ka na sa loob. Utos nga ni Mia sa anak. Mama, siya po bang papa ko? Pangungulit nga ng paslit na hindi maalis nga ang mata kay Carlo. Charlie, sige na, sa loob ka na, sige na. Pagulit nga ng utos ni Mia kahit labag nga sa kalooban ni Charlie, wala itong nagawa kundi sumunod sa ina. Sino siya? Takang tanong nga ni Carlo. Anak ko. Sagot ni Mia na hindi makatingin nga sa mukha ng asawa. Mariing hinawakan ni Carlo ang braso ni Mia, tsaka hinila palapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Nagambon ka ng bata, tapos pinagamit mong pangalan ng anak ko? Galit na pag-aakos nga ni Carlo. Wala kang alam, umalis ka na. Mariing utos nga ni Mia. Sige, aalis ako ngayon pero babalik ako, Mia.
Nang masigurong nakalayo na nga ang asawa, bumalik na nga sa loob ng bahay si Mia. Mama, siya po bang papa ko? Pamilyar po siya sa akin yung mukha niya. Tanong nga ni Charlie. Anak. Mama, please, gusto ko pong makilala si Papa. Gusto ko rin po siyang makasama. Naiiyak na pakiusap ni Charlie. Dahil sa pakiusap ng anak, tila lumambot ang puso ni Mia. Samantalang pagdating sa kanyang opisina, hindi pa rin mawala sa isip ni Carlo ang itsura ng batang. Nakita niya kanina, pamilyar sa kanya ang mukha nito, pero hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Hindi rin niya maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na lumukob sa kanyang puso habang nakatingin sa mga mata nito. Nasa ganung tagpo si Carlo nang may kumatok sa pinto. Pasok. Ani nga nito, sa pag-aakala ng kanyang sekretary lamang ito, pero nagulat siya nang makita nga si Mia at Charlie. Papa! Masaya at puno ng pananabik, napulalas nga ni Charlie. Saka tumakbo nga, payakap sa kanyang ama. Gulat na gulat naman si Carlo at hindi makakilos. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Miss ko na po kayo! Nayuko na nga lamang si Mia at pinigilan ng sariling naging emosyonal sa makitang tagpo ng kanyang magama. Papa? Mia, bakit niya ako tinatawag na Papa? Naguguluhan namang tanong ni Carlo. Dahil anak natin siya. Teretsahang saad naman ni Mia. Anong ibig mong sabihin? Pinaglaloloko mo ba ako? Tanong nga ni Carlo sa kamarahang lumayo sa paslit. Mapait naman ngumiti si Mia. Hanggang ngayon hindi ka pa rin naniniwala na buhay talaga ang anak ko. Naiiling na sagot niya. Mia, patay na ang anak natin. Mariing sagot ni Carlo. Heto, ito ang magpapatunay na mula sa simula nagsasabi ako ng totoo. Buhay ang anak ko. Sagot ni Mia bago inabot nga sa lalaki ang DNA test. Pinagawa niya, hindi naman makapaniwala si Carlo sa nakita. Kaya pala familiar siya sa akin. Umiiyak na sambit nito. Anak nga kita. Dagdag nga ni Carlo sa bayakap nga sa bata. Kung sana noon mo pa ako pinaniwalaan, hindi sana naranasan ng anak ko ang mahirap na buhay sa lansangan. Sana hinanap natin siya. Umiiyak na sumbat nga ni Mia at sinimulan ngang ikwento sa asawa ko nung nangyari. I'm sorry anak. Sorry kung duwag si Papa na harapin ang lahat. Panaghoy naman ni Carlo. Okay lang po, Papa. Ang mahalaga po kasama ko na po kayo ni Mama. At sana po mabuo po ulit tayo tulad ng dati. Oo naman anak. Gagawin ko ang lahat, mabuo lang ulit ang pamilya natin. Kung kinakailangan, araw-araw kong niligawan ng mama mo, gagawin ko yun. Yay! Salamat po, Papa. Mahal na mahal ko po kayo ni Mama. Mahal na mahal rin kita anak. Kayo ng mama mo. Sana bigyan mo ulit ako ng chance na makasama kayo. Oo naman po, tiwala lang. Mabait naman po si Mama hindi po ba Mama? Sagot nga ni Charlie, sabay baling nga kay Mia. Hindi naman malaman ni Mia kung paano nga magre-react. Mia, tinatanong ka ng anak natin. Panunodyo nga ni Carlo sa kanya. Ha? Oo. Siguro. Natatarantang sagot ni Mia. Lalo pang nag-init nga ang kanyang muka nang marinig ang hagik-gik ng kanyang ama. Uy, si Mama, nagbe-blush! Sabi nga ni Bitoy, kapag ganyan daw po in love. Panunukso pa nga ni Charlie sa ina. Ikaw talaga kung ano-anong natututunan mo. Kunway naiinis na sagot nga ni Mia. Joke lang po yun, Mama! Nakangusong sagot ni Charlie. Dinala nga ni Carlo ang mag-ina sa park at habang nakikipaglaro si Charlie sa ibang bata, nilapitan niya si Mia. Mia, gusto ko sana humingi ng tawad sa mga pagkukulang at kasalanang nagawa ko sa'yo. Lalo na sa anak natin. Siguro kung pinaniwalaan lang kita noon, hindi ako nabulag sa galit. Hindi sana tayo nagkawatak-watak. Carlo, magsisiman tayo sa huli. Mas mabuti kung tatanggapin na lang natin ang lahat at magsimula ulit. Kasi hindi naman na natin mababalikan ang nakaraan eh.
Siguro dapat matuto na lang tayo at magpasalamat dahil kasama na ulit natin si Charlie. Mahinahong sagot nga ni Mia. Salamat Mia, tama ka. Pero hindi ako papayag na walang managot sa nangyari sa ating anak. Saad nga ni Carlo. Napakunot noo si Mia. Paano? Bubuhayin ko ang investigasyon. Hindi mo ba naisip na posibleng may sumabotahe sa investigasyon noon ng pulis? May nagplanta ng bangkay ng bata sa kotse para palabasin na yun ang anak natin. Pero sino naman ang gagawa nun? Wala naman tayong kaaway, di ba? Tsaka grabe naman yung gagawin niya. Nandamay pa ng iba. Naguguluhang sabi nga ni Mia. At seryoso naman ang mukha ni Carlo. Marahas na napabuga ng hangin. Napailing siya. Hindi ko rin alam. Pero malakas ang kutob ko na sinadya ang mga nangyari. At kung sino man ang gumawa nito, mananagot sila sa batas. Igting ang na sagot nga ni Carlo. Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy si Carlo sa panunuyo sa kanyang asawa habang bumabawi kay Charlie. Kasabay nito ang pagpapaimbestiga niya sa nangyari sa kanyang anak. Papa, pwede po bang sa bahay ni Mama ka tumira? Isang araw ay pakiusap nga ni Charlie. Bakit anak? Namimiss mo ba ako palagi? Masuyong tanong nga ni Carlo. Opo, gusto ko po sana lagi ka naming nakikita at nakakasama ni Mama. Anak, may bahay naman tayong sarili eh. Ang mabuti pa ang mama mo ang kulitin mo na sumama na kayo sa akin para mabuo na tayong pamilya. At pag nagkataon mabibigyan ka na namin ng kapatid. Pangungumbinsi nga ni Carlo sa paslit. Talaga po? Oo anak, basta tulungan mo akong palambutin ang puso ng mama mo. Nakangiting sagot ni Carlo. Nang nagkasundo masayang nagapir ang magama. At dahil hindi tinitigilan ni Charlie ang ina, sa araw-araw nga nitong pangungulit, napapayag din nito si Mia na bumalik na nga sa dati nilang tirahan. Napakaswerte ko talaga sa anak natin. Wika nga ni Carlo isang gabi, habang pinagmasdan ang natutulog nilang anak. Ako rin naman. Malaki ang pasasalamat ko na lumaki siyang mabait at mabuting bata kahit wala ang gabay natin. Tama ka at maswerte ako dahil napalambot niya ang damdamin mo. Kaya ngayon pwede ba natin siyang bigyan ng kapatid? Naglalambing na saad nga ni Carlo. Anong pinagsasasabi mo? Nagiinit nga ang mukha na tanong ni Mia. Nangako ko kay Charlie na kapag napapayag kanyang bumalik dito, bibigyan ko siya ng kapatid. Napatango-tango si Mia. Kaya pala. Ayokong tigilan ng batang yun. Bakit ayaw mo ba? Hindi mo ba ako na-miss? Masuyong tanong nga ni Carlo. Na-miss pero hindi pa man natatapos ni Mia ang kanyang sasabihin. Siniila ni Carlo ng mapusok na halik ang kanyang mga labi. I love you Mia. Matapos ang mainit na pagtatali kay usal nga ni Carlo. I love you too. Saad naman ni Mia sa wakas. Sa paglipas ng mga araw, naging payapa at masaya naman ang pagsasama ng pamilya nila Mia at Carlo. Pero isang umaga, isang balitang bumulaga sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Tanong nga ni Mia matapos ipakita nga sa kanya ni Carlo ang isang video kung saan inaaresto ng pulis si Claire. Si Claire pala ang punot dulo ng lahat ng nangyari sa atin at sa anak natin? Naiiyak nga sa galit na tanong ni Mia. Oo, may tao siyang inutusan para maglagay ng bangkay sa sasakyan at pinalabas nilang ito ang anak natin. Nanggagalaiti nga. Ang mga bagang nasagot nga ni Carlo. Napakawalang hiya niya. Paano kung walang tumulong sa anak natin noon? Paano kung napahamak si Charlie? Hindi makapaniwala na bulalas nga ni Mia. Calm down. Aayusin ko lahat ng mga dapat ayusin. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa anak natin. Dapat lang. Sabi ko na nga ba hindi mapagkakatiwalaan ng babaeng yun eh. Paghihimutok nga ni Mia. Matapos malaman ng ina ni Carlo nangyari, napasugod din ito sa kanila. Mia, Carlo, patawarin niyo ang anak ko. Kung naging mabait ako kay Claire, pero maniwala kayo, galit din ako sa ginawa niya sa apo ko.
Nilinlang niya tayong lahat. Galit na wika ni Nora. Matagal ko nang sinabi sa'yo na huwag kang magtiwala sa pamilya ng babaeng yun. Galit na sagot nga ni Carlo. Huminahon ka. Utos nga ni Mia sa kamarahang hinaplos ang braso ng asawa. I'm sorry anak. Mia, patawarin mo ko. Matagal ko na po kayong pinatawad. Saad naman ni Mia. Salamat. Nasaan nga pala yung apo ko? Gusto ko siyang makita. Nananabik nga, nasaad nga ng ginang. Nasa loob po. Nang araw na yun masayang nakipag-bonding si Nora sa kanyang apo. Ngayon wala nang hadlang sa pagmamahalan natin at wala nang mga balakid. Nasisiyahan na wika nga ni Carlo, sabay subsob sa muka at sa leeg ni Mia. Siguraduhin mo lang na wala nang pangalawang Claire na babalik sa buhay natin. Pangako wala na. Hindi ko nahahayaan na may manggulo ulit sa atin. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Mahal na mahal ko din kayo. Siya nga pala may sorpresa ko para sa'yo. Wika nga ni Mia. Anong sorpresa? Nagtatakang tanong naman ni Carlo. Buntis ako. Sagot nga ni Mia sabay lahat nga ng pregnancy test sa harapan ng asawa. Wow, sa wakas, may bunso na si Charlie. Masayang sigaw nga ni Carlo, sabay buhat nga kay Mia. At inikot pa nga si Ere. Ano ba? Ibaba mo nga ako. Baka mapano pang anak natin, lagot ka kay Charlie, sige ka. Pananakot nga ni Mia. Agad naman siyang ibinaba ni Carlo at masayang niyakap. Ano pong nangyayari dito? Pupungas-pungas na tanong nga ni Charlie at halatang kagigising lang. Ayan tuloy nagising ang anak mo. Paninisi nga ni Mia sa asawa. Anak, may baby na tayo. May kapatid ka na. Masayang wika nga ni Carlo at hindi pinansin ng asawa. Talaga po? Yay! Thank you mama, papa! Tuwang-tuwa na sagot nga ni Charlie. You're welcome anak. Ngayon may kapatid ka na dapat. Mas paghusayan mo pa ang iyong pag-aaral at dapat mas maging mabait ka pa. Pangaral nga ni Mia sa anak. Opo mama, I love you po. Malambing na sagot ni Charlie. I love you to anak. Nakangiting inakbayan nga ni Carlo ang kanyang magina. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Tatlo pala. Puno ng pagmamahal na wika nga nito. Mahal na mahal ka rin po namin, Papa. Sagot nga ni Charlie. Nakangiting inaplos nga ni Carlo ang buhok ng anak bago humarap kay Mia. Wala bang I love you dyan? Siyempre meron, I love you too. Sagot ni Mia. Isang mabilis na halik naman ang sunod na iginawad ni Carlos asawa bago muling niyakap ang mga to. Nagpatuloy ang masayang pamumuhay nila Carlo at Mia kasama na nga ang kanilang mga anak. Dahil hindi lang isa ang naging anak muli nila Mia at Carlo, dahil nadagdagan pa nga ng kambal. Kinupkup na nga rin nila si Lola Ising at tinalagaan bilang pagtanaw ng malaking utang na loob. Hindi madali ang magpatawad sa taong nakasakit sa atin ng labis. Pero kung ang pagpapatawad ang paraan para gumaan at maging masaya ulit tayo, walang masama kung ito ay susubukan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Mia at Carlo. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. At sana po mag-ingat po kayo sa paparating na bagyo. Thanks for listening at shout out po sa mga sumusunod. Naitan Canada, Lisa, Eli Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Green Fax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Eli Evangelista Anderson, Jalen Barobaro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod,
Marilugol Matico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Forteza of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, Jay De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamin Danao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merly Lynn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Salmantil, Ederlyn Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Tip Dorado, Maribel Quitola of Antipolo City, Loida Gabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fonda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Yanila Perea of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borak, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo,